Ganito daw kadami ang pupunta, oh. Ganito daw po kadami pupunta mga boss, chief sir, yung tinataya na rally ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Oh, ganito kadami 1.4 million katao nag-attend ng Iglesia ni Cristo sa Luneta noon. Yung yung sinabi ninyo sa mga miyembro ninyo na ito pong rally na ito ay peace rally. Ito pong rally na ito ay para sa kapayapaan. Pero nung nandoon na yung mga tao at ako mismo natunghayan ko, nakita ko sa mga video, puro political naman yung pinagsasabi nila Marcoleta. Mga ano ninyo, mga guest ninyo, mga DDS na mga senador. Huwag kayong mag-expect ng ganyan kadami. Kasi nabuko kayo ng ibang miyembro. Na kapag ka nagsasabi kayo ng para sa kapayapaan at tapos lalo ngayon mainit ang politika, baka isipin nila, nako, nung una pumunta ako sabi para sa kapayapaan daw. Ako naman pumunta ako para sa salita ng Diyos, yung enjoy, sayawang, ganito. Tapos magugulat ako, puro politika lang ang binabanggit. Ay, hindi na ako pupunta ngayon dyan. Baka nga, ayan kapag ka napatunayan talaga na peke, mga boss chief sir, yung si Gutesa at wala naman talagang kinalaman sa kung ano-ano man na pinagbibibintang kay Martin Romualdez, baka nga kapag kaya lumantad, nalantad at kumalat sa mamamayang Pilipino, baka itiwalag pa ni Manalo si si Marcoleta Pero biruin nyo hindi mo i-expect doon sa mga kagaya ni Marcoleta na Iglesia ni Cristo na ang susuportahan po mga diskaya. Na ang hihingi pa bilang state witness mga diskaya mga kababayan. 'Di ba? Sabi dito ni Rowena Guanzon, ganito kadami 1.4 million katao nag-attend ng Iglesia ni Cristo sa Luneta noon daw. Ang sunod na rally nila laban sa korupsyon, sigurado mas malaki. Sabi 300,000 daw ang tinataya na pupunta doon sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kada araw daw mga boss Tingin ko hindi na maano yan. Unless ang gawin nila nung mga namumuno is ipagduldulan, pilitin yung mga mga miyembro nila. Hindi naman po siguro nila gagawin iyon. Yung pilitin, kapag kayo hindi kayo pumunta, sa kayo pupunta? Sa impyerno kayo mapupunta. Hindi naman siguro gagawin ng Iglesia ni Cristo 'yon. Dahil mahahalata sila ng mga miyembro nila. Kasi yung mga miyembro mga bossing, ang tanging gusto lang naman po niyan sa kanilang relihiyon is pananampalataya at makarinig po ng salita ng Diyos, mga bossing. 'Di ba sabi ni Beta Gamer, INC, Gamer ba yan? Gamer, INC ako, hindi naman kami ganoon. Catholic bishop have called for protest. Now, the INC. Yung mga Katoliko, ang panawagan, Guanzon, is yung, kumbaga, corruption, hindi pagpapababa sa Pangulong Bongbong Marcos. If all churches rally together, EDSA will be filled, a massive rally that will be news all over the world. Saglit lang. 1.4 million. Sabihin na natin, ganito kadami ang pumunta, 1.4 million ba yun? Parang hindi ako naniniwala. Parang ang balita nun mga kababayan, 800,000 or something like that lang ang pumunta, 600,000 ang pumunta noon. Parang hindi ako naniniwala na 1.4 million. Anyway, sige, ibigay natin ang gusto ni Rowena Guanzon. 1.4 million. Sabihin na natin 2 million ang pumunta dyan, mga bossing. Sa tingin nyo po ba dapat bumaba si Pangulong Bongbong Marcos? Kung 2 milyon. Sabihin na natin 10 million na ang pupunta dyan. Sa tingin nyo po ba dapat bumaba si Pangulong Bongbong Marcos kasi nakita natin o natunghayan natin
na 10 milyon katao yung nagrarally doon sa EDSA? Oh, tingin nyo po, dapat bumaba ang Pangulo? Sa akin, hindi. Bakit? 10 milyon. Malaking numero. Pero ang tanong ho, ilan po ang populasyon ng Pilipinas? Ilan po tayong Pilipino? No? Kaunti na lang po, konting jugjugan na lang ho. Konting jugjugan na lang ho, mga bossing. Aabot na tayo ng 120 million ho, mga kababayan. Sobrang exaggerate na po yung numero kung ginawa ko ng 10 milyon ho. No? Pag 10 milyon ang pumunta diyan, ibig sabihin ho, mga kababayan, 8% lang po ang pumunta. No, 8% lang po ng mamamayang Pilipino ang nagnanais na bumaba si Bongbong Marcos. Yun ho yun. Di ba? Oh, ano pa kaya ito? 1.4 million o 2 milyon na lang. Exage na natin para pumabor sa kanila. Oh. Di ba? Ilang porsyento yung 2 milyon sa 120 100, wag na nating isama yung 19 million. Ayan, pabor na ho sa kanilang lahat, mga kababayan. 100 million na lang kunyari ang tao sa Pilipinas. Wag na nating isama yung 19 million plus. 100 million na lang. Diba? Tapos, ang sasama daw sa kanila, 1.4 million. O, gawin na nating 2 million. No? Ilan po ang 2 million? Sobrang exage na yung number na yan, ha? Pabor na sa kanila. Dinagdagan ko na yung attendees nila, binawasan ko pa yung populasyon ng Pilipinas para pumabor sa kanila. Sa 100 million na Pilipino, ilan po ang 2 million? 2%. Kung susundin ho natin yung totoong numero, mga kababayan, ibig sabihin, wala pang 1% ang pupunta doon sa rally nila, at kung isisigaw man nila pabagsakin bumaba si Bongbong Marcos, mga bossing. Ngayon, ano sinisigaw ninyo? Transparency? Hindi pa ba ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos at gobyerno ng Pilipinas yan? Mga boss, yung mga DDS o yung mga Duterte na sinusuportahan po, alam naman natin na sinusuportahan ng INC, mga kababayan. Ha? Yung mga DDS naman o yung sila Sara Duterte, yun po yata yung hindi marunong magpakita ng transparidad o ng transparency ho, mga kababayan. Di ba? Panahon ni Martires at ni dating Pangulong Duterte, ano ginawa nila? Salin, pinahirapan para makita ng mamamayang Pilipino. Kulang na lang sabihin na hindi nyo pwedeng tignan. Bakit? Kapag ka nag-request ka ng salin ng isang politiko, papahirapan ka para makita para mailabas Di po ba? Parang mga boss chief sir, na mga leader ng Iglesia ni Cristo para ipangalan nyo yung transparency diyan sa rally ninyo. Parang dapat dati nyo pag ginawa iyan. O dahil Duterte, yung mga gumawa ng mga pagpapahirap na makita ng salin, etc., yung ayaw man lang maipakita yung kanilang mga bank account na existing naman daw po, na meron daw pong pumapasok na mga pera, galing daw po sa mga drug lord, or baka dahil kasi mga Duterte, yung panahon na yon, kaya hindi kayo nagkaganyan, kaya hindi kayo nagganyan. Di ba? Transparency, accountability, dapat hiniling nyo yan. 2016 pa lang. Sa panunungkulan pa lang ni Duterte. Eto binubuyang-yang na nga sa inyong lahat. Ombudsman, ano sabi ng ombudsman? Ay nako, yung mga secret na mga pagbibigay nung pagpapalaya o pagtanggal ng mga kaso kay Joel Villanueva. Iimbestigahan kasi nga naging secret. Nandun lahat 2016 to 2016 hanggang 2022 lahat, karamihan nandoon. Ang walang transparency, pero bakit hindi nyo po ginawa? Ito ang sabi ng ombudsman, ilalatag na sa mamamayang Pilipino yung mga nangyayari dito sa ombudsman para hindi tayo nagugulat doon sa mga
secret deal na mga ganyan. O, di ba? Mga bossing, ewan ko kung para saan ho talaga itong mga rally nilang sinasabi. Pero isa lang ho ang tingin ko dyan, no? Dahil ako naman po, alam ko yung mga galawang ganyan eh. Gusto nilang mapalitan ho si Bongbong Marcos, mga kababayan. At ang gusto nila, ipalit si Sara Duterte. At, mga bossing, yung mga kilos ni Marcoleta, pag-usapan po natin diyan sa Birahan PH. Ano po? Lipat po tayo diyan sa Birahan PH. Kung titingin po kayo sa ibabaw ng sa cellphone nyo, kung titingnan nyo ho, meron po diyang nakapin ang pangalan Jordan G. No? Tapos may link po dyan. Ang gawin nyo, pindutin nyo na po yung link na yon. Tapos lilipat na din po ako. Umpisahan natin na pag-usapan na baka si Marcoleta sa buwisit at puro kalokohan na pinaggagawa doon sa Senado. Baka itiwalag na yan ni Kamanalo O, di ba? Lipat na tayo doon ngayon na din, ha? In 2 minutes, umpisa na agad tayo doon. Okay, lipat tayo. Tara.